Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Dambuas1, shoutout kay Aiko May. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa loob ng 3 taon, kapalit ng pagpapalaya ng buong Dragon Clan, hindi ito kawalan kay Linlong. Dahil kung wala ang Aaron, imposibleng makuha ni Linlong ang puso ng Dragon Family. Ngunit kung ang Aaron ay maaaring sumunod sa 3 taong kasunduan ay hindi tiyak. Kapag naitatag na ang kontrata, ang buhay nito ay makokontrol ng Aaron. Kahit na ang Aaron ay hindi sumunod dito, wala itong paraan. Paano kita pagkakatiwalaan? Tanong ni Linlong. Isinusumpa ko sa aking buhay na kapag sinira ko ang aking salita, papatayin ako ng langit. Sabi ni Aaron. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Linlong, nagpatuloy si Aaron, mayroon akong isang bagay na makakapagpalakas ng matinding takot sa huling pagkakataon. Sa palagay mo ba ay kinakailangan na hayaan kang magpatuloy na maging aking hayop kapag ako ay talagang malakas? Ano ang maaari mong gawin para sa akin? Panipi, ito ay medyo makatwiran. Paano mapangalagaan ng isang taong kayang gawin ang sinaunang malakas na takot sa tulong nito? At sa ngayon, walang pagpipilian si Linlong. Ang puso ng dragon ay tiyak na mananalo, at kailangan ang tulong ng Aaron. Kung hindi sumasang-ayon si Linlong sa Aaron, hindi niya makukuha ang puso ng dragon. Pangako ko sa'yo, sana tuparin mo ang pangako mo, sabi ni Linlong. Ang resulta na ito, Aaron ay hindi nagulat, dahil alam niya na si Linlong ay tiyak na sasang-ayon, pagkatapos ng lahat, ito ay walang pagpipilian. Isang tao, isang dragon, pagkatapos makumplito ang kontrata, magpatuloy sa pahilaga. Sa daan, patuloy na namumulot ng basura ang Aaron. Hanggat ito ay isang sandata, gaano man ito nasira, hindi ito pababayaan ng Aaron. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ni Linlong. Sinabi ng sinaunang malakas na tao na ang Aaron ang may pinakamalakas na bagay sa mundo. Paano niya makikita ang mga basahang ito sa kanyang mga mata? Kaliwa ay hindi alam kung gaano katagal, 2 kamay ng mga armas halos hindi maaaring hawakan, isang mahabang bundok, tumigil sa harap ng 2 tao. Ang mga bundok ay nakatayong matayog at paikat-ikot. Sa ilalim ng salamin ng buwan ng dugo, tila kakaiba. Medyo kakaiba ang bundok na ito. Nakasimangot si Aaron at sinabing. Biglang naging maikli ang hininga ni Linlong, parang may nahanap siya. Hindi ito bundok, sabi ni Linlong. Oo, lumingon si Aaron at tumingin kay Lin nang may pagdududa at nagtanong, ano pa kaya kung hindi ito bundok? Ito ang katawan ng isang sinaunang dragon, sabi ni Linlong. Mga katawan. Aaron Lengleng, walang malay na gustong hanapin ang dulo ng bundok, ngunit sa mata, hindi makita. Kung ito ay isang dragon, ang lalim nito ay hindi libu-libong talampakan sa itaas. Are you right? Ganon ba kalaki ang sinaunang dragon? Sabi ni Aaron. Paano ako magkakamali? Kahit patay na, may amoy dragon pa rin. Sa mga salitang ito, inihagis ni Linlong ang lahat ng basahan sa lupa at walang kamalay-malay na naglakad patungo sa bangkay ng dragon. Upang hindi pabayaan si Linlong na umalis sa kanyang energy shield, si Aaron ay sinundan ng malapitan si Linlong. Minsan na niyang nakita ang tunay na anyo ng Linlong, na kasing haba ng 100 zang, at maaari itong ituring na isang mahusay na figure. Ngunit kumpara sa sinaunang dragon sa harap namin, si Linlong ay kasing laki ng earthworm, na isang malaking agwat. Ang pagitan mo at ng sinaunang dragon ay hindi kaunti, sabi ni Aaron. Hindi inaakala ni Linlong na ang mga salita ni Aaron ay hinahamak siya.
Kung ikukumpara sa sinaunang dragon, ito ay talagang napakaliit, na isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. At si Linlong mismo ay hindi nang ahas na ikumpara sa isang superior. Sa panahon ng masaganang panahon, may daan-daang tulad ng malalakas na tao sa angkan ng dragon. Gayunpaman, dahil sa pagkawala ng puso ng angkan ng dragon, ang angkan ng dragon ay bumaba sa araw-araw, at ang lahat ng malalakas na tao ay sunod-sunod na nahulog. Sa katimugang hangganan ng mundo, may mga bundok na matataas sa Yunfeng, sabi ni Linlong. Mga burol, katawan ng dragon. Hindi pa ito nakita ni Han Sanchen, ngunit naiisip niya kung gaano kahanga-hanga ang eksena. Ngunit ano ang kinakatawan ng puso ng dragon at bakit may napakalaking impluwensya ito sa dragon? Ano ang puso ng mga taong dragon? Maaari bang maimpluwensyahan ng isang puso ng mga taong dragon ang buong lahi? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Linlong. Ang dragon ay napakalakas, ngunit mayroon ding isang nakamamatay na kahinaan, iyon ay, ang puso ng dragon. Sa sandaling mawala ng mga taong dragon ang mahalagang bagay na ito, ang buong lahi ay madadami. Ang paglilinang ng mga taong dragon ay iba sa mga tao. Ang mga tao ay maaaring palakasin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng aura ng langit at lupa, ngunit ang mga taong dragon ay hindi magaling dito. Ang pinagmulan ng paglilinang ng mga taong dragon ay ang puso ng mga taong dragon ay ang kapangyarihan lamang ng puso ng mga taong dragon ang makapagpapalakas sa mga taong dragon, sabi ni Linlong. Naunawaan ni Aaron na ang puso ng dragon ang pinagmumulan ng lakas ng buong dragon. Kung wala ang puso ng dragon, nangangahulugan ito na ang dragon ay nawalan ng paraan ng paglilinang. Katulad ng lupa, napakanipis ng aura kaya hindi ito kayang linangin ng mga tao. Hindi nakakagulat na may kaugnayan ito sa pagtaas at pagbagsak ng buong Dragon Clan. Ngunit ang kahinaan na ito ay masyadong nakamamatay, upang harapin ang dragon, makuha lamang ang puso ng dragon. Inalis ng dragon na ito ang puso ng dragon sa simula, ngunit hindi ba nito naisip ang magiging epekto nito sa dragon? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao, maaaring hindi niya akalain na mamamatay ang pagbabalik sa mundo. Matagal na napabuntong hininga si Lin. Aaron ang pumili ng kilay, marahil ay totoo gaya ng sinabi ni Lin, hindi nito inaasahan na mamatay sa sinaunang larangan ng digmaan. Gayunpaman, ito rin ay nagpapakita na ang dragon ay masyadong mapagmataas, at ang presyo ng kanyang pagmamataas ay ang pagbaba ng buong pamilya ng dragon. Napakalaki ng bangkay. Paano natin mahahanap ang puso ng mga taong dragon? Hindi naman tayo magsasayang ng 1 taon at kalahati dito, di ba? Tanong ni Aaron kay Lin. Nakuha na niya ang gusto niya, kaya natural na ayaw ng Aaron na mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa sinaunang larangan ng digmaan. Bukod dito, nagplano na si Aaron ng isa pang bagay sa kanyang isipan. Hindi niya kailanman ibibigay ang Jade Sword kay Chimeng ng madali. Sa mga salita ng sinaunang malakas na tao, si Chimeng ay espirito lamang ng Jade Sword. Dahil wala siyang matitirhan, kaya ba niya itong kontrolin? Kung magagawa ito, tiyak na aakyat sa mas mataas na antas ang lakas ng Aaron. The heart of the Dragon Clan has a special flavor. Kung hindi ako nasaktan, dapat mas mabilis ko itong mahanap. Sinabi ni Linlong na ang pinagbabatayan ng kahulugan ng pangungusap na ito ay magtatagal ito ng mas mahabang panahon dahil ito ay nasugatan. Hindi masisisi ng Aaron si Ivory. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala ni Ivory kay Linlong ay para protektahan siya. Sige, sasamahan kita na hanapin ito ng dahan-dahan. Noong hinahanap nila ang puso ng dragon, isang malaking kaganapan ang nangyari sa mundo. Si Ivory, na umalis sa Tianlong, ay kailangang bilasan ang kanyang plano pagkatapos malaman na papatayin ni Fuchan si Aaron. Ayon sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi siya maaaring bumalik sa mundo ng Xuanyuan upang tulungan ang Aaron, at hindi niya alam ano ang sitwasyon ng mundo ng Xuanyuan. Kaya para kay Su Yingxia, mapipigilan niya ang bagay na ito sa pamamagitan lamang ng pagbagsak kay Fu Tian sa lalong madaling panahon. Ngunit ang Lulan Pavilion ay hindi bawal na lugar para sa lahat. Dahil sa sobrang agresibo, nahuli si Su Yingxia nang palihim siyang pumasok sa Lulan Pavilion. Ito ay isang mapang wasak na dagok para kay Aaron, dahil kung lalabag siya sa bawal na ito, siya ay mapaparusahan ng pinakamabigat ng kanyang pamilya.
Sa pangunahing bulwagan ng palso ni Fu, ang lahat ng matataas na gusali ay nagtitipon. Si Fu Tian, nakaupo sa mataas na posisyon ng patriarch, ay may malamig na mukha. Alam niya kung bakit ginagawa ito ni Su Yingxia. Tila naniwala siya sa mga salita ni Fu Mang, na isang mapanganib na senyales para kay Fu Tian. Sapagkat ang usapin ng pag-agaw sa patriarka ay hindi kailanman malalaman, kung hindi, siya ay haharap sa kamatayan, at si Fu Mang ay aalis sa kulungan at pumalit sa kanya. Para kay Fu Tian, ang pagpatay kay Su Yingxia ay ang pinakamahusay na pagpipilian, dahil sa paraang ito lamang hindi mailalantad ang bagay na ito. Ngunit may dahilan si Ivory para hindi mamatay. Ang tunay na Diyos ng palso ni Fu ay nangangailangan sa kanya upang magbuntis. Kung mamatay siya, mahirap para sa palso ni Fu na magkaroon ng tunay na Diyos. Ito rin ay isang nakamamatay na suntok sa palso ni Fu. Ivory, alam mo ba ang halaga ng paggawa nito? Ang Lulan Pavilion ay isang bawal na lugar para sa aking pamilya. Walang sino man ang pinapayagang pumasok. Matigas na sabi ni Fu Tian kay Ivory. Kasabay nito, sinimulang sisihin ng ibang matataas na opisyal si Ivory. Huwag mong isipin na kung makakapasok ka sa bawal na lugar ng walang pagpipigil, tiyak na mamamatay ka. Sa tingin mo ba ay hindi ka namin manggahas na patayin dahil naiisip namin ang tunay na Diyos at kumilos ng walang ingat? Patriarch, ang mga aral mula sa bilangguan ay halatang hindi sapat. Dapat nating turuan ang babaeng ito ng mas masakit na leksyon. Sa pakikinig sa mga salita ng mga taong ito, tumawa si Ivory at sinabing, paano kung patayin ako? Ang mga salitang ito ay lalong nagpagalit sa mga taong iyon, dahil sa kanilang pananaw, si Ivory ay walang takot. Hayaan ang isang babae na maging napakayabang sa pangunahing bulwagan, natural na ito ay hindi isang bagay na matatanggap ng mataas na antas. Kaya't ang mga salita ng pagbitay kay Ivory ay lumabas mula sa matataas na opisyal na iyon. Ngunit bilang patriarch, ayaw ni Fu Tian na mamatay si Ivory. Dapat niyang isipin ang pangkalahatang sitwasyon at ang kinabukasan ng palso ni Fu. Ang pagkamatay ni Ivory ay nangangahulugan na ang palso ni Fu ay ganap na hindi nakakaugnay sa tunay na espiritu, at ang palso ni Fu ay mawawala sa posisyon ng tatlong pangunahing pamilya sa mundo, na nakamamatay sa buong pamilya. Dahil kapag hindi na mapatatag ng pamilya ni Fu ang posisyon nito at hayaan ang ibang pamilya na samantalahin ito, natatakot ako na hindi pabayaan ng mga kaaway noon ang pamilya ni Fu. Bukod dito, ang pagbagsak ng isang tunay na Diyos ay aabutin ng 10,000 taon, na nangangahulugan na ang palso ni Fu ay pipigilan sa loob ng libu-libong taon. Sa mahabang 10,000 taon na ito, napakalaking tanong kung kaya ng palso ni Fu. Malamang na sa loob ng 1,000 taon, walang pangalan ng pamilyang Fu sa mundo. Tumahimik kayong lahat, makinig sa pagsubok, tulungan ang malamig na boses as stopway. Tahimik ang hall. Kahit na galit sila kay Ivory, gusto nilang mamatay si Ivory, ngunit nasa kamay pa rin ni Fu Tian ang pinal na desisyon. Ivory, ano ang iyong karangalan? Mahirap ba para sa iyo na makipagkasundo sa paghina ng buong pamilya ng Fu? Nagngagat si Fu Tian at sinabi kay Ivory. Ang karangalan ng bayan. Malamig na ngumiti si Ivory. Ilang taon na ang nakalipas, hindi na pinapahalagahan ni Ivory ang bagay na ito. Bukod dito, siya ay isang kasangkapan lamang para sa pamilya ni Fu. Paano siya maparangalan? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.